guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po explain sa inyo. Last time, in-explain ko po sa inyo about sa Kundalini at about sa third eye, yung taong may third eye at yung taong merong spiritual eye. Kung ano ang pagkakaiba. Dahil hindi pwedeng third eye lang ang ma-activate mo, ang kailangan talaga ma-activate mo ang 7 chakra mo, ma-open mo yan at ma-align mo para matanggal ang veil, para magkaroon ka ng discernment kung ano ba talaga ang binibigay na vision ng Panginoon or ng universe sa iyo. Dahil karamihan po talaga sa taong may third eye, mababa ang kanilang vibration frequency. Unang-una, kung Kristiyano po kayo, hindi tinuturo ng Panginoon na mangkulam at manggayuma at saktan mo ang kapwa mo. Hindi po yan. Okay? At sa Kristiyano, may tinatawag po tayong Trinity. The Father, the Son, the Holy Spirit. At tayo rin pong tao, Trinity rin po tayo. Meron tayong the body, the soul, and the spirit. Ang spirit, ang God consciousness. Ang soul mo, ang sarili mong consciousness. Ang body mo, ang world consciousness. Kaya tayong mga tao, meron tayong meron tayong duality. Meron tayong bad side at meron din tayong good side. Okay? So ngayon, etong soul natin ang natutukso kasi. Kaya pag lumayo ang spirit sa atin, nawalan tayo ng connection, tayo na, yung soul, madali yang pasukin ng demonyo. At yan ang karamihan, yan ang mga taong merong third eye. Kaya iwasan nyo po sila. Dahil ang taong merong spiritual eye, hindi po nanggagayuma, hindi po nananakit ng kapwa. Okay? At sila po ang ginagamit. Dahil karamihan sa mga taong may spiritual eye, sila ay light worker. Konektado yan, naka-align yan, tatlong yan. Okay? Yung spirit, yung body, yung soul at yung body. Okay? So, before spiritual awakening, madilim pa ang inyong aura. Pero pag naging spiritually awakened na po kayo, medyo gaganda na po ang aura nyo at pagka spiritually mature na po kayo, naandyan panibago. Kasi ang soul natin, para yang sibuyas. Nagbabalat po yan. And then kada nagbabalat, pinapadalahan po yan ng universe, which is ginagamit po ang ating higher self, ang ating spirit, dinadalhan po yan ng liwanag. Kaya nag-iiba ang ating aura. So, depende yan kung kung paano ka namumuhay, At yung karma din na andyan. Kaya kung meron ka mga negatibong ginagawa, negatibo ring karma ang pupunta sa iyo, babalik sa iyo, parang boomerang 'yan. Pero kung gagawa ka ng kabutihan, kabutihan din ang matatamo mo. Kasi katulad na sabi ko, boomerang 'yan. So pero ang karma kasi hindi ibig sabihin na halimbawa, ikaw ang nagnakaw ng candy o nagnakaw ka ng bato, let's say, crystal stone. Pero ang pinaka-karma mo, hindi naman ibig sabihin dahil nagnakaw ka ng bato, bato rin ang nanakawin sa'yo. Hindi ganun. Maaring merong time, pero hindi lahat ng time, ganun equal. May time na ninakaw mo lang ibato, pero ang nangyari, yung buhay mo ang ninakaw. So maraming yan, hindi natin alam ang Panginoon na magbibigay sa atin ng parusa, kumbaga. Kaya yung mga taong may third eye na gumagawa ng negatibo, sila yung mga dark worker, wala na po yan sa Book of Life. Burado na po yan mga yan. At yung iba, kung tutuusin, wala na nga rin yung soul nila katawan lang ang meron. Wala na yung kanilang spirit, wala na yung kanilang soul. Eto na, namamanipila na yung kanilang mismong katawan, which is eto kasi yung ating physical consciousness. So, ganun po yan. Kailangan sa mundo ng spirituality, kailangan i-align po natin ang 7 chakra natin para itong soul natin, ito ang nalilinis, nagbabalat at mabigyan ng spirit ng Panginoon, ng universe, ng liwanag para maging light worker ka. Ganun po yan. Kasi tayo, alam mo, sinasabi ngayon na malapit ng magunaw ang mundo. At ang mayayaman lang daw ang makakapunta sa mundong Mars. Dahil sila, billionaire sila. Meron silang pamasahe para sumakay ng spacecraft. Paano naman tayong mga pulubi, mahihirap, hindi natin afford yung pamasahe.
So, ano mangyayari sa atin? Mabubulok tayo dito sa lupa. Which is, ang sinasabi ngayon, kaya kailangan maging spiritually awakened tayo, itaas natin ang ating vibration. Ngayon, kahit sabihin mong makapunta ka sa Mars, sa mundong Mars, dahil billionaire ka. Oo, makakapunta ka kasi meron kang physical consciousness at meron kang soul. Okay? Pero, etong physical natin, natutunaw to, etong katawan niya natin, natutunaw, tumatanda, nagkakasakit, nagkakasugat. Then, kahit nasabihin mo nasa Mars ka, ganun din. Bottom line, mamamatay ka. Walang mangyayari sa'yo. Sino lang ang matitira? Yung soul mo. So, yung soul mo, kailangan konektado yan sa spirit mo. Para konektado ka rin sa universe, sa Panginoon. At kasi ito ang soul natin, siya ang nagta-travel from past life. Ngayon, kung yung buhay mo ngayon, meron ka pang future life. Pero depende na nga lang kung spiritually awakened ka na at konektado ka sa universe. So, ibig sabihin, katulad na sinasabi sa Biblia, pinapangukuhan tayo ni Kristo ng eternal life, eternity. So, ganun yan. So, hindi mo masasabi ngayon kung ano mangyayari, pero kailangan marunong tayo magpatawad, nagsisisi na tayo sa ating mga kasalanan. At, di ba, yan ba sinasabi sa Biblia? Love your neighbor. Okay? So, ganun po. Maikli explanation lang po yan, pero marami po kayo, kung nagsisimba kayo, kung nagbabasa kayo ng mga Biblia, marami po kayong makukuha ang impormasyon. Ang sa akin po kasi, mas nauna ang aking experience, kaya nagre-research ako para sa sarili ko. Dahil yun ang turo sa akin ng gabay ko. Kaya sabi niya sa akin, follow me, and step by step kami. Kaya magmula po sa pagiging ignorante ko, step by step, nag-evolve po ako. At yun po din ang gustong mangyari ng aking gabay. Kumbaga, empleyado po kasi ako ng universe. So, yun po ang binigay sa aking mission ng universe, na kayo rin maging spiritually awakened para makita nyo, matanggal yung veil sa inyong third eye. Baka yung iba sa inyo wala pang third eye. So, para ma-open nyo ang inyong third eye, ma-activate nyo ang inyong kundalini, or ma-activate nyo ang inyong 7th chakra, at ma-open nyo ang inyong third eye, mailabas nyo ang inyong psychic gift, at matanggal yung veil, at makita nyo talaga kung ano ang pinaka itsura ng ating mundo. Kasi ang spiritual eye mo, pag naging align na kasi ang 7th chakra mo, marami ka ng conscious ka na sa sari-saring bagay, at dito mo malalaman kasi sino ka ba? Doon mo malalaman magiging question yan sa'yo kung sino ka. At diyan ka mag-i-start na alamin kung sino ka. At later on, malalaman mo kung sino ka talaga. At yun ang gustong ipaalam sa inyo ng universe. At lahat tayong tao, lahat tayo connected. Kaya malamang yung iba sa inyo, kaya ako ang pinipili nyo manghuhula, dahil likes attracts likes. So, gusto nyo kasi sa universe, gusto nyo makilala ang sarili nyo ng more deep, kaya ako ang pinipili nyo, kayo ang pumupunta sa akin. Okay? So, for the meantime, yan lang po muna ang isi-share ko sa inyo, at yung iba, paunti-unti ko pong isi-share. Pero move on na po tayo sa ating reading. Okay, Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At as usual, Pisces, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? Pisces, maraming salamat nga pala sa mga nag-request ng Akashic reading. See, nalaman nyo na yung mga taong nasa paligid nyo, galing pa pala sa past life nyo. Yung inyong mismong karelasyon. Meron pala kayong soul contract. Kaya pala, ngayon nagtagpo ulit kayo. Alam nyo, marami talaga tayong mahahalungkat kapag hahalukayin natin ang inyong past life, At mas makakabuti nga na kung yung iba sa inyo, kung meron kayong psychic abilities, kayo na mismo ang mag-explore sa inyong sariling past life para at least nakakita nyo. Pwede nyo naman gawin yan, self-hypnosis. Okay? Kaya nga lang, kailangan nyo itaas talaga ang inyong vibration frequency. Okay? Merong iba gumagamit ng baraha, pero hindi ako gumagamit ng baraha. Kahit ngayon sa reading, gumagamit lang ako ng baraha para meron ako mailatag dito sa lamesa. Okay? Para meron kayong makita. Okay? So, Pisces, alamin natin kung ano ang motibo ng person mo, kung compatible ba kayo, ano ba ang damdamin niya para sa'yo. Ano ba mga ginagawa ng person mo,
So, alamin natin yan sa ating baraha ngayon. Pisces. Oh, meron na tayong lumabas. Thank you, moments of gratitude and power of prayer and inspirational mediumship na baraha. I'm sorry, gumalaw. Tapos, combination natin yan ng esoteric. Ayan, may lumabas. Esoteric na baraha. Oo. More on sa baraha mo, bluish ang color. Ano? At nakikita ko dito sa baraha mo. Tingin ko, ikaw, or ang person mo, or baka siguro pareho kayo, no? Masasabi ko na, kasi nga may similarity ang color natin, ano, medyo bluish. So, nag-share kayo ng similar values and belief. Okay? At masasabi ko, yan ang pinahahalagahan yung dalawa. Lumilikha kayo ng pagkakaisa sa kung ano man desisyon ang gagawin nyo, paggawa ng desisyon. Ano? At tingin ko naman, nagdudulot ito ng mas malalim yung pangunawa at paggalang sa isa't isa. Kaya gratitude. Ano? At naaayon din ito, no, sa inyong mga layunin, pangarap na para sa future nyo, para sa hinaharap nyo. Ano? For example, Pisces, ano, kung ang pamilya ang iyong pangunahing prioridad. Ang person mo, maliban sa trabaho, ikaw or kayo ang uunahin niya. Kasi maaring magdulot ng mga salungatan. Ano? Kaya para sa person mo siguro, kung pareho kayo ng pinahahalagahan, just like na nga ang pamilya, ano, ang paggawa ng mga desisyon tungkol sa mga plano nyo, sa mga bagay-bagay, ano, at saka pagbalanse sa buhay, trabaho. Mas magiging mas madali kung kayong dalawa magtutulungan, merong pagkakaunawaan. Ano? Kaya ito ang baraha mong lumabas sa iyo. Kaya tingin ko talaga kayong pareho ng person mo, ikaw at siya, merong kayong similarity. Kung ano yung pinapahalagahan nyo, pinapaniwalaan nyo sa buhay nyo. Kaya kung pamilya ang priority mo, tingin ko, ganon din ang person mo. Ano? At saka, Pisces, ano, ang person mo, para sa kanya, meron talaga kayong mutual respect. At saka, ang gusto ng person mo, maging komportable ka rin sa kanya. Yung tipong kahit wala ka ng, tinan mo, naka-makeup siya, di ba? Kahit wala ka ng makeup, gusto niya na ipakita mo kung ano yung natural mo. Yung natural na beauty mo, natural na pagkatao mo. Kahit na kahit na yung parang feeling mo, ay, wala ako sa mood ngayon, parang hindi ko feel na maganda ako ngayong araw na to, kaya wala akong ganang lumabas, kung ano, wala sa kanya yun. Kasi ang gusto niya, maging komportable ka. Ano? Kung nakapajama ka lang, kung butas-butas pa yung t-shirt mo, or kung palagi kang pagulong-gulong lang sa higaan nyo, okay lang sa kanya yun. Ano? Gusto niya na yung talagang ikaw ang makita niya. Na parang kung bata ka, kung ang tawag dito, kung bata ka kumilos, kung kalug ka, kung magimik ka, okay lang sa kanya yun. Kasi para sa kanya, dapat wala kang mask, wala kang kung anong naka-ano sa mukha mo, nakapahid, ano. Kaya, kumbaga, ikaw, gusto niya makita ka niya na hindi ka nagpe-pretend, at ayaw din niya kasi na magkaroon ka ng, kumbaga, yung mabigat na energy. Yung, kasi syempre, pag hindi mo napapakita yung sarili mo, nagkakaroon ka rin doon ng hindi ka komportable, di ba? So, mabibigatan ka rin sa sarili mo energy. Later on, mapapagod ka, mabe-burnout ka. So, ang gusto ng person na to, relax ka lang. Ano? Mag-relax. Kung ano ba talaga ang gusto mo, ay ipakita mo, relax ka. Pwede mong
ibahagi ang iyong mga saloobin, mga damdamin mo, na yung walang pag-aalala. Kasi, mahal ka ng person na 'to. Hmm. Para sa kanya kung sino ka man, hindi yung kung sino ka, gustong-gusto ka niya na maging ano, hindi gano'n. Yung partner loves you for who you are. Gano'n siya, eh. Not who they want you to be. Hindi siya gano'n. Kaya gusto niya mag-relax ka, kung ano ba talaga ang kulay mo, kung ano ba talaga ang saloobin mo, ipakita mo sa kanya. Yun ang nais ng person mo. At alam mo, Pisces, tingin ko dito sa dalawang baraha mo, dito sa ating dalawang esoteric na baraha, etong person mo, meron siya, gusto niya kasi suportahan ang mga gusto mong gawin. Kung ano man ang gusto mo, no? Kung ano ba ang goals na meron ka, yung gusto mo, meron kang minimithi. Kung ano yung minimithi mo. Ang energy niya, hindi ito sa pagsasabi na sinusuportahan kita. Hindi ganun. Instead, tingin ko naman, ang pinapakita niyang suporta na or tulong niya, no? Na yung parang tipong hindi siya suporta lang. Parang, Pisces, handa akong mag-sacrifice para sa'yo. Kaya masasabi ko, instead of suporta, sacrifice. Sacrifice ang nakikita kong word. Kaya niyang ipaglaban kung ano man, kung ano mang hamon ang meron kayo, kung ano mang hadlang, kung ano mang ano yan, handa siyang mag-sacrifice, i-sacrifice ang sarili niya. For example, Pisces, hindi ko alam kung ilang taong ka na, no? Pero for example, nag-aaral ka pa. So, gusto mo pang makagraduate or gusto mo pang kumuha ng degree or ayaw pa ng parents mo makapagrelasyon or yung magkaroon kayo ng deep relationship. So, para sa kanya, hindi kita iistorbohin, Pisces. Sige, gawin mo ang gusto mo. Kung gusto makaano, sige, bibigyan kita ng time and space. Ganon ang damdamin ng person mo. Kaya baka yung iba sa inyo, nami-misinterpret mo lang yung words na support. Which is, tingin ko naman, hindi lang siya basta support. Yes, oo, magsusuporta siya sa iyo, but more on, magsasacrifice siya. At handa siyang mag-sacrifice sa iyo, Pisces. Okay? Ganun kalalim ang kanyang pagmamahal sa iyo. Yan ang nakikita ko. At saka tingin ko, no, Pisces, meron kayong similar life goals nitong taong ito. Ano? Meron kayong similar life goals, eh. Heal. Angel number 17, flow. Heal, flow, and then master. Healing begins. Dalawa na ang heal mo, ha. Healing begins and then heart chakra. Heart chakra, eto green. Tapos dito rin may heart. Then dito rin. Oh, ganda ng baraha mo, Pisces, ha. So, meron kayong talagang similar life goals. Pero Pisces, hindi ibig sabihin kailangan mong sumang-ayon ka sa lahat ng gusto niya. Okay? Sa halip, ang nais ng person mo kasi dito, Pisces, ibahagi nyo yung kanya-kanya yung pananaw. Kung ano bang pananaw mo meron ka sa future? Ano ba ang dreams mo? Ano ba ang goals mo? Tulad ng gusto mong gumawa ng isang masayang pamilya, gusto mo at the age ng ganito, mag-aasawa na ako, ganyan-ganyan, or at the age ng ganito, magta-travel ako ng abroad, or pagka-graduate ko, magtatrabaho ako sa abroad, or pag ganito, magbi-business ako, or kung ano man ang gusto mong, yung gusto mong gawin, at ang gusto niyang, yun ang gusto kanya malaman kasi. Kung ano man gusto mong masterin sa sarili mo. Marami siyang gusto niyang i-share mo sa kanya. Nang sa ganun, mas lalo kanyang makilala na kailangan nga buksan mo tong curtain. Tanggalin mo na yung makeup mo, yung mascara mo, maging open ka sa kanya.
Ano ba talaga ang gusto mong sa future? Alam mo Pisces, itong person mo, hindi lang siya basta gustong makipagrelasyon sa'yo. Hindi lang gano'n ang hangad niya. Hindi. Yung dahil sa sexy ka, gwapo ka, maganda ka, or um, hmm, more on mas more on focus siya sa magiging kalalabasan ng inyong samahan, ng inyong relasyon. Gano'n ang kanyang mindset. Baka yung iba sa inyo, itong person mo, tapos na siya sa stage ng buhay pagka binata. Yung gano'n ba? Alam mo yun? Parang sawa na siya sa pagiging dalaga, sa pagiging binata, or tapos na siyang makipaglaro sa mundo. Na-heal niya na ang sarili niya or nagkaroon na siya ng realization. Ngayon, pinapakiramdaman niya na lang yung kanyang energy. Doon na dumadalag, ano ba ang gusto ko? Meron na siyang new beginnings kasi. Ano? Ito na ang kanyang new beginnings, new life, new energy. Baka sa past niya, marami siyang mga naging kapalpakan na nagawa, nagkaroon siya ng realization, ano? Meron siyang mga, ano ba masasabi natin? Parang bagong buhay na siya. At yung nais niyang matamo sa isang samahan or hanap niya, yung meron talagang same goals, merong same, ang tawag dito, pareho kayo ng binibigyan ng value, ano, meron kayong mutual respect, ano, kumbaga you share similar values and beliefs. Ganun ang hanap niya sa isang tao, which is sa tingin ko, yun ang hinahalukay ng taong ito sa'yo. Kaya binubuksan niya yan. Ano ba ang totoong nasa puso ni Pisces? Ano ba talaga? Minamaster niya kung ano ang mga ginagalaw mo, kinikilos mo, yung mga way ng pananalita mo, yung pamamaraan mo sa buhay, pamamalakad mo, kung paano ka nakikipag-communicate sa family mo. So marami siyang hinahalukay, hinahalungkat niya, inoobserbahan niya, pinag-aaralan niya. At if ever na may hindi kayo pagkakasundo, gusto niya both kayo, kumbaga disagree, 'di ba? Disagree respectfully. Gusto niya pakinggan ang daing or tinig ng bawat isa para maintindihan. Hindi yung nakaantabay agad ano, yung parang kapag merong mali lang naghahanap agad ng nega. Mukhang ayaw ng person mo yun kasi tapos na siya sa ganong klaseng stage, sa ganong klaseng drama. At hindi niya rin ugali ang manisi. Baka before ganun siya, pero ngayon tingin ko hindi na. Nag-ano na lang siya parang maganda na ang ano niya kasi kulay green Kulay green ang baraha niya, 'di ba? Yung yellowish, tas may heart. So, binabago ng person na 'to ang kanyang pag-uugali. Malamang na yan ang ginagawa ng person mo or gusto niyang gawin ngayon or kayong dalawa gusto niyang gawin. Hanap na tayo ng ibang ano dito sa person mo 'to. Kasi tingin ko gusto niya na Pisces siguro ikaw, tingin ko sa'yo gusto mo rin ng transparent na relationship or transparent na karelasyon, ano? And gusto mo siyempre happy time. Hindi mo gusto ang magulo, ano? Yung maraming pagtatalo. Tingin ko, ikaw ang Pisces na may ganyang klaseng pag-uugali, which is ganito rin ang ugali din kasi ng person mo. Kaya tingin ko sa'yo, no, hindi mo gusto ang palaging nagsisigawan, nagbabangayan. Tingin ko hindi ikaw ang Pisces na nagger. Pero may time din siguro na makulit ka, naghahanap ka, naghihintay ng clarity, or may time na talagang napapataas ang boses mo. Pero hindi ko nakakita sa'yo na talagang ikaw yung Pisces na ang tawag dito, maikli ang lumabas na yung maiksi ang pasensya, yung nagger, yung palagi no. Hindi ikaw ang ganyang klaseng Pisces Pero alam mo, alamin natin sa baraha kung compatible ba kayo. Pasensya na nabulol na ako. Palaging ganyan. Pero alam mo, Pisces, hindi porket spiritually awakened ako, may third eye ako, psychic medium ako, perfect ako. No. Hindi hinahanap ng universe ang perpektong tao.
kasi siya na ang maghuhugis sa'yo. Kaya okay lang, Pisces, kung meron kang mga kasalanan sa past, kung ano, baka yung iba sa inyong Pisces, nandyan na kayo sa spiritual journey nyo. Kailangan nyo talaga magkaroon ng spiritual growth, Kaya siguro ganito kaswerte din, ligado to sa'yo ng gabay mo or ng universe na meron kayong similar values and beliefs. Malaking rin yan, malaking factor yan, magkaroon ka ng ganyang klaseng karelasyon or makakilala ng ganyang klaseng tao na magiging karelasyon mo. Siyempre, importante yan. Ngayon, alamin natin kung compatible ba kayo ng taong yan. Kung karelasyon mo na, kung hindi, kahit ano pa ang inyong label, alamin natin kung compatible kayo ng, may nalaglag na. Kung compatible kayo ng taong ito. Ito meron tayong fog in, go slow, take time. Transformation, passion and pleasure, savor your life. And a fresh new way of living emerges. And follow your bliss. Woo! Navigating by the stars, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Kung compatible ba kayo ng person na to? Yes, masasabi ko compatible kayo ng person na ito. Kaya, Pisces, kung type mo ang person na ito, Pisces, you better grab her, him, hindi ko alam kung ano gender, para hindi na maagaw ng iba. Kasi, tingin ko, pareho naman kayo na ayaw nyo ng samahan na may conflict. Yung karelasyon na dominante, yung karelasyon na magulo sa buhay, tingin ko pareho kayo ng ayaw nyo ng ganun. Masasabi ko na kayo, ikaw Pisces, ikaw yung Pisces na tipong may perseverance, mapasensya, mapagbigay. Maganda kang, marami kang positive na pag-uugali na nakakita ko sa barahang ito. Na kung, let's say, hindi naman ako ganyan kabait, hindi naman ako ganyan gusto mo mag-transform, gusto mo maging mabait, gusto mo maging maganda ang pag-uugali mo. At, sorry babalik ko lang to dito sa tabi ko. At masasabi ko, kung wala ka pang ganyang klaseng pag-uugali na sinasabi mo, well, etong taong to malamang ilalabas niya yung ganyang klaseng, kasi nga fog in, di ba? So, dito mo lang first time marirealize na ay meron pala akong ganitong ugali. At itong person na to, dahil nga compatible kayo, malamang na sa during ng relationship nyo, unti-unti mong malalabas yung ganyang klaseng pag-uugali mo na hindi mo alam meron ka pala. Malamang na baka Pisces, mga nakaraang nakarelasyon mo, palagi na lang may drama, palagi na lang may conflict, palagi na lang, or baka yung iba sa inyo talagang yung dati mong karelasyon manipulative, At yung iba sa inyong Pisces, baka itong person na to hindi mo pa nakikilala sa ngayon. Kaya if ever na meron mang taong crush ka or gusto mong makarelasyon, tingin ko panoorin mo na lang yung kanyang pag-uugali. Suriin mo na lang. Pero sa nakikita ko sinasabi ng baraha na compatible naman kayo dito. Kasi hindi nyo gusto pareho yung drama sa buhay. Which is, syempre, hindi maiiwasan yan, as much as possible, ayaw nyo nga lang talaga ng gulo. More on gusto nyo magkasundo, masaya, kumbaga, relax lang, yung ganun. At ang isa pa nakakita ako dito, Pisces, yung motibo ng person mo, tapat ito, tapat. May prinsipyo itong person na to, Pisces. At gusto niya talaga yung patas. At hindi porke magkarelasyon na kayo, kumbaga mawawala na yung boundaries mo, yung boundaries niya. Para sa kanya, okay lang yun. Parang, sige Pisces, importante pa sa yung family mo. Sige, okay lang, doon ka muna. Mag-spend ka ng time sa kanila, ganyan. Ganun siya. Hindi kanya hindi kanya gigipitin, parang hindi kanya papipiliin. Alin ba ang importante sa'yo? Ako or ang pamilya mo? Ako o ang trabaho mo? So, hindi siya ganun. Pero ang gusto niya, ma-maintain nyo yung boundaries nyo. Respeto nga ang gusto ng taong ito, Patas. Yun ang gusto niyang ma-maintain. Malamang na ikaw, Pisces, ganun din ang gusto mo. Ayaw mong madidistort. Kumbaga, pag pumasok ka sa relasyon na to, ayaw mong ang tawag dito, ayaw mo na magkaroon ka ng, parang, kasi pag, alam mo yun, Pisces, parang pag magkarelasyon na, parang palaging magkasama, parang palaging ganito, yung ganon. Kasi, Pisces, tingin ko, ikaw ang Pisces na still gusto mo pa rin ng alone time.
kahit na sabihin mong, window shopping lang ako sa mall, pero hindi mo type na kasama ang person mo. Gusto mo lang, ikaw lang mag-isa. Baka ikaw ang Pisces na okay ka lang kahit na talagang ikaw lang mag-isa. Yung walang barkada, yung ano lang, yun parang siguro masaya ka dun, Pisces. Pero siyempre, masaya ka rin kapag kasama ang karelasyon mo or yung person na itong magiging karelasyon mo, masaya ka rin dun. But still, gusto mo pa rin ng alone time. And the same din sa person na to. Kaya nga tingin ko compatible kayo. At yun ang boundaries na gusto niyang galangin. Kaya kung gusto mo ng alone time, mag-window shopping, gusto mo ikaw lang, or friends lang, hindi siya kasali, hindi siya kasama, hindi mo siya isasama, which is okay sa kanya yun. Walang gulo. At ayaw din naman niya kasi ng ganong klaseng nonsense na which is, sige, kung gusto mo ng alone time, okay, bibigyan kita ng alone time mo. Kasi ayaw niyan din na mai-stress ka. Kaya masasabi ko malinis ang intensyon ng taong ito sa'yo, Pisces. Pero, feeling niya, Pisces, nakikita ko dito na mukhang marami siyang nafe-feel niya, ay mukhang may karibal ako dito kay Pisces. Mukhang marami nagkakagusto kay Pisces. Marami siyang kakumpetensya at nag-iisip din siya kung paano niya maipapakita sa'yo yung kanyang magandang motibo. Kung paano siya makakapag-approach, kung paano siya gagawa ng strategy, yung ipakita sa kanyang intention na malinis ang intention ko sa'yo. Oo, nag-aalala ako, marami akong karibal kasi hindi niya rin alam kung paano niya ma-express yung sarili niya. Yung tunay niyang nadarama sa'yo, yung gusto niya, yung nais niya, yung maging outcome niyo. Kaya malamang yung iba sa inyo, meron siyang, siguro yung iba sa inyo, Pisces, meron lang kayong maliit na conflict. Baka mauwi lang yan sa pagsabog, yung maliit na conflict na yan, kasi medyo may distansya pa kayo dito sa isa't isa. Kaya yung maliit na conflict, baka mag-apoy yan. Kaya mag-ingat na lang kayo, iba sa inyong Pisces, dahil sa meron kayong maling pag-aakala, maling impression, maling paratang, mga kuro-kuro, haka-haka. So, medyo mag-ingat na lang kayo. At hanggat maaari itong person mo, talagang ina-avoid niya talaga yung gulo. Avoid siya doon. Avoid siya sa mga misinterpret mo sa kanya. At naghahangad siya ng more conversation. Or kung hindi man conversation, yung mapalapit sa pamilya mo, yung parang sisip-sip siya sa pamilya mo. Yung ganong ba. Kasi, kumbaga, he or she want to know you in a deeper level. At magalang naman itong person mo, Pisces. Para sa kanya, lahat naman ng tao na may pangangailangan. At kung ikaw, Pisces, meron kang pangangailangan sa sarili mong buhay, at nais mong matupad yun, hindi naman ibig sabihin na mawawala agad yung pagmamahal niya sa'yo. Okay lang sa kanya. Meron ka palang, gusto mo palang tulungan ng pamilya mo, okay lang sa akin yun. Hindi ibig sabihin na pinoprioritize mo ang family mo, wala na tayo. Hindi siya ganun kababaw. Dahil deep relationship ang hangad nito Kaya malamang kung ano yung nararanasan niya, malamang ganun din ang nararanasan mo. At kung ano ang gusto mo, malamang yun din ang gusto niya. Kaya meron nga kayong similarity ng person na to, Kuha lang ako ng baraha, Pisces, Kasi nga, avoid siya sa mga gulo, ayaw niyang ma-interpret. So, kuha lang ako kung ano ba ang meron pang additional na energy ng person na to, kasi nga gusto niya ang inyong samahan. Ikaw, makilala ka niya ng lubusan, mabuksan niya yung kurtinang yan, makita ka niya at mag-transform ang inyong samahan in a deeper level sa kabila ng kung ano man ang inyong mga sitwasyon ng meron kayo, time to go. Okay. Between words. Mukhang ito. Ayan. Time to go. And then, co-create. And then, between worlds. Talagang lalagyan ka talaga ng boundary. Okay naman sa kanya na magkaroon ng boundary kayo. Bibigyan kanya ng laya,
No peace like home, no place like, matik na malaglag. No place like home, message in a bottle. Actually, eto, angel number 1515. 45, 43, 34. Okay. 34, angel number. So, eto, ah, kung ikaw ang Pisces, ano, katulad ng sabi ko kanina, meron ka talagang pangangailangan sa sarili mong buhay, goals, dreams, gusto mo pang matapos, gusto mo pang matupad, ano, hindi siya hahadlang. Instead, bibigyan ka niya ng laya, parang talagang suporta siya doon. Susuportahan ka niya. At the same time, yun nga, sabi ko kanina, di ba, para siyang magsasacrifice. Bakit? Kasi mahal ka niya eh. Gusto ka niya. At para sa person of Pisces, kung ipapakita mo sa kanya talaga yung totoong nararamdaman mo, magkakaroon siya ng clarity, lalo na kung yung iba sa inyo, no, marami siyang feeling niya, meron siyang mga karibal, ano, kaya ko ipaparamdam mo sa kanya na, uy, ikaw panalo ka, maraming kang nanliligaw sa akin, pero ikaw panalo ka, ikaw ang gusto ko, pero hindi pa tayo pwede ngayon, parang ganon, ano, yung iba sa inyo. At lilitaw at lilitaw ang pagkakaunawaan nyo. Kaya, yung mga mali nyong pag-aakala, yung mga sari-sari rin yung mga impression, tingin ko, magbabago yan. Magbabago. At saka meron siguro kayo dati na nagkaroon kayo ng alitan, nagkaroon kayo ng misinterpretation, lahat yun mahihil. Kasi more on na makikilala nyo ang isa't isa. The more na makikipag-communicate ka, the more na magkakaroon kayo ng clarity, sasabihin mo yung saloobin mo at yung saloobin niya sa'yo, the more na magiging maganda ang inyong samahan dito, Pisces. Kaya masasabi ko, Pisces, itong person na to talaga, compatible kayo. Kasi, hindi sa buong pag-uugali nyo. Meron kayo talagang parte na may similarity kayo, which is tingin ko naman, kung if ever na meron kayong maging problema, mag-a-adjust naman kayo, both ikaw at siya, mag-a-adjust kayo. At yun ang gusto nyong mangyari din kasi, kaya suportahan, and then in some point, magsasacrifice siya, magsasacrifice ka din. At kung ano yung pinahahalagahan nyo bawat isa, kung pag-aaral, pamilya ba, kaibigan ba, trabaho ba, or kung ano man yan, tingin ko naman magkakaunawaan kayo, mag-a-adjust kayong pareho. Kaya compatibility talaga ang lumalabas dito. Compatible kayo. Which is 15, angel number 15 and 15, 15. Okay? So, meron ka din 17, 34, 34. So, yan ang sinasabi ng baraha. Magkakaroon kayo ng pagkakaunawaan. Yung misinterpretation nyo sa bawat isa't isa, malilinis nyo yan. Magkakaroon kayo ng clarity. At meron kayong mga samaan ng loob na dahil sa mali nyo nga pag-aakala, mahihil yan, mawawala na yan. Okay, Pisces? So, Pisces, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. Hanggang dito na lang ating reading. Pisces, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.